Kung noon mga sangkay, ang 8 derecho ng mga dilawan ay nagderecho sa Inidoro, ang mga DDS naman ngayon ba, mga sangkay na mga kandidatong senador, ay magdedere-derecho din ba sa Inidoro? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So, what's up guys? Ako muli ito nagbabalik dito sa ating channel. Hello, what's up? Musta po kayong lahat? At ayun, mag-comment po ang lahat ng mga solid sangkay sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Siyempre, para makilala din po kayo ng iba pang mga solid sangkay. Alright, sa mga nanonood dyan na hindi pa po nakakapag-subscribe, naku po, parami po tayo ng parami dito sa YouTube. So kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo, brother and sister? Na makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell. At i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay? So, ito na, mga sangkay. Anyway, i-like nyo pala yung video na to. Every time na nanonood kayo, pindutin nyo po kaagad yung like. Okay? Punuin nyo kaagad. So, tuloy-tuloy tayo, mga sangkay. Pag-usapan po natin, mag-react po tayo sa video na ito, mga sangkay. Sabi po kasi dito, PBBM, kumpiyansang walang mananalo sa kampo ng mga dilawang DDS. Aba, no, tingnan po natin. Pero sa totoo lang, malakas naman po talaga ngayon yung kampo ni PBBM. Biruin nyo, mga sangkay, halos super majority ng mga kandidato sa kanila, lusot, mananalo sa survey. Ang survey pa lang, pero hindi pa po natin alam yung mga posibilidad na mangyayari since Mayo pa naman po ang eleksyon. No? So ito mga sangkay, mula po sa iyong araw na YouTube channel. After nyo po mapanood itong ating reaction ngayon, pwede nyo po itong isubscribe. Alright? So ito, panoorin po natin. Ang sweet revenge ni Pangulong Bongbong Marcos at bakit nalalaglag lahat ng partido ng dating Pangulong Duterte. Philippine President Marcos Jr. bears his administration's 12 candidates for the 2025 midterm polls. The Senate slate is a broad coalition of former and incumbent lawmakers, including the president's sister, Amy Marcos. Alam nyo guys, magaganda po yung content nitong sa iyong araw. I-subscribe nyo talaga ito after nyo mapanood yung video. Kasi marami po siyang mga kaalaman dito na talagang mind-blowing. Kababayan, sila po ang lineup ng alyansa. Kanilang kalidad at karanasan, mataas ang aking kumpiyansa na sila ay ating magiging katuwang sa ating pagsulong at sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa. Ating po sila ay samahan at suportahan. Mabuhay po kayo, mabuhay ang ating lineup, mabuhay ang bagong Pilipinas. Galing oh. Marcos sees 12-0 sweep in Senate. Grabe ang mga sangkay. Mukhang wawalisin talaga yung mga dilawang DDS. Yan po ang nakikita ni PBBM. Sa survey pa lang, talagang malakas po ang mga ang mga lineup ni PBBM. Ano ang ginawa ng ating Pangulo at paano niya nasabi na walang mananalo sa mga kaalyado ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa senatorial election 2025? At paano niya nakita ang mga kahinaan nito at hinayaang mangyari ito sa kanila? Halika, atin itong tignan mga kaibigan. SIA. Sa iyong araw. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation. Galing no, mga sangkay. Kaya nga po tungto ako sa mga content na ito Very interesting at saka informative po talaga. Hindi lamang po pang politics. Na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos, ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. At alam mo ba ang sinasabing pinakamatamis na paghihiganti? Hindi ito sigawan, hindi ito galit na sagot sa pambabatikos at lalong hindi marahas na kilos. Ang tunay na paghihiganti ay tahimik, malinis at ramdam na ramdam ng mga kalaban. At yan ang nangyayari ngayon
sa mundo ng politika sa Pilipinas. Pero paano nga ba nangyari na unti-unting bumabagsak ang mga partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Bakit tila nagiging sunod-sunod ang pagsuporta ng mga politiko kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at paano nagiging isang sweet revenge ito para sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Ang labanan na hindi mo akalaing magbabago. Matatandaan natin kung paano naghari ang pangalan ng mga Duterte sa politika. Pero totoo yan mga sangkay. Sa survey po ngayon, yung mga Kalye survey, mayroon pong nagsusurvey ngayon na talagang landslide po yung suporta ng taong bayan kay PBBM at kakaunti lamang po yung pumapabor kay VP Sara. No, sa ngayon talaga, maliban po sa social media, ang dami pong trolls ng mga dilawang DDS at we know naman mga sangkay na funded po yan. Sinasabi nga po nila na pinupondohan daw po ng China. Pero sa reality mga sangkay, napanood nyo naman siguro yung content natin about dyan. Sa Kalye survey, talagang grabe po, landslide, suporta ng taong bayan kay PBBM. Matibay ang kanilang hawak sa gobyerno, malakas ang suporta ng masa, at tila hindi matinag ang kanilang kapangyarihan. Pero may isang bagay na hindi nakita ng karamihan. Ang politika ay isang laro ng tiyaga at diskarte. Mula nang maupo si Marcos Jr. bilang Pangulo, unti-unti niyang hinabi ang kanyang plano. Hindi niya ito ginawa sa pamamagitan ng lantaran at marahas na sagupaan. Sa halip, pinili niyang maghintay. Pinag-aralan niya ang kahinaan ng kanyang mga kalaban at saka siya umatake sa pinakamahina nilang punto. Una, nang nakita ang sinyalis ng pagkakahati sa pagitan ng mga Duterte at Marcos, nang lumutang ang isyu ng ICC at ng war on drugs. Isang malaking dagok ito kay dating Pangulong Duterte na ang mismong Chief Presidential Legal Counsel, Juan Ponce Enrile, ay bumatikos sa madugong kumpanya kontra Tungka. Hindi ito isang maliit na isyu, isa itong malakas na mensahe at nag-ugat ito sa mga pahayag ng kampo ni Marcos. Dahil dito nagkaroon ng tensyon, hindi na kasing higpit ang kanilang alyansa tulad ng dati at dahil dito nagsimulang mabasag ang solidong pader ng kanilang suporta. 12-0. 12-0. Ngayon, isang linggo bago magsimula ang campaign period para sa 2025 midterm elections, isang matinding pahayag ang binitawan ni Pangulong Marcos. 12-0 sa Senado. Grabe. Isang matapang na pahayag, oo. Pero bakit siya kumpiyansa? Dahil nakikita niyang hawak niya ang matibay na suporta ng kanyang partido. Ang dating mga kakampi ni Duterte, unti-unti nang lumilipat at ang mga dating pangalan na malakas sa politika, nasa ilalim na ng kanyang alyansa. Dito mo makikita ang pinakamatitinding diskarte. Hindi siya nagpadala sa ingay sa troll farms o sa murahan sa social media. Mismo. Ginamit niya ang oras at kapangyarihan para unti-unting mahulog ang mga dati niyang kaalyado. Hindi niya pinilit pero nangyari. Grabe, Bakit no? nga ba ito sweet revenge? Ang kasaysayan ay puno ng kwento ng paghihiganti. Pero bihira ang nagtatagumpay sa tahimik at matalinong paraan. Sa pundong ito makikita natin ang isang leader na hindi lang nakikipaglaban. Bagkus, hinayaan niyang ang kanyang mga kalaban mismo ang bumagsak sa sarili nilang laro. Oo, ang mga kalaban ng ating Pangulo ay bumabagsak. Hindi dahil sa kagagawa ng ating Pangulo, kundi dahil na rin sa laro ng mga kalaban na kumakalaban sa kanya. Ito'y tila napakatamis na tagumpay sa ating Pangulo. Ngunit nakakaawang tignan ang pagbagsak ng mga kumakalaban sa kanya dahil sa kanilang sariling laro. Ayun lang. So, mga sangkay, kung papansinin po natin ngayon, kahit po sa mga survey, no, makikita nyo naman po sa mga survey ngayon, Kalye survey o di kaya yung mga kalimitan na ginagawa po or very common na survey, SWS, Tangery, ano pa ba?
Okta Research, mga sangkay, lumalabas po talaga doon na panalo po yung mga kaalyado ni PBBM. Marami po, majority. So, possible po talaga na mangyari ito nga, Diretso Inidoro, na mga line-up po nila Tatay Digong. Ngayon, ano ang susunod na mangyayari? Sa mga darating na buwan, asahan mong mas matindi ang labanan sa politika. Mas maraming drama, mas Correct. maraming pasabog. Mismo. Pero isang bagay ang tiyak, ang Marcos Cup ay hindi lang basta nananalo. Pinapatunayan nilang sila ang may pinakamalakas na diskarte. At sa larong ito, ang mga dati nilang kalaban, isa-isa nang nawawala sa eksena. Mismo, lalong-lalo na po yung mga traditional opposition ng mga Marcos, yung mga dilaw. Ngayon, kumakampi, mga sangkay, di ba? Abangan natin mga kaibigan dahil ang kwento ay hindi pa tapos. Pero isa lang ang malinaw, ang paghihiganti ay hindi kailangan marahas. Minsan sapat na ang tahimik na tagumpay. At laging tatandaan, ang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa mismong Pangulo, kundi ang kapangyarihan ay nagmumula lamang sa ating Panginoong Diyos. Okay. So alam niyo mga sangkay, possible po talaga na mahulog lahat po ng mga DDS. Pero yung may malaking chance, itong dalawa eh. Itong si Bato at saka si Bongo. May ano po sila eh, may chance po na manalo. Pero kung matatalo naman po sila, medyo mahaba-haba po kasi yung lalakbay na ito kasi Mayo pa po yung eleksyon. Sa ngayon, pumapalo po itong dalawa. Kumbaga sa 12, pwedeng ang dalawang ito ay pumasok mga sangkay. But super majority, puro po talaga mga line-up po ni PBBM. But ano po ang inyong opinion mga sangkay? Kayo ba ay naniniwala na ang mga DDS or mga yellow DDS candidates ay magdidire-diretso sa Inidoro? Mabira. Parang sa 8 diretso Inidoro lang po ito eh. Well, ano po ang inyong opinion? Mag-comment lamang po sa ibaba. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.